Ito ay kwento ng isang OFW na si Danica na nakaranas at nakasaksi at nakatuklas ng isang sekreto ng kanyang pamilya na pinapasukan sa ibang bansa. At narito ang kanyang kwento. Ito po ay nangyari noong taong 2010. Ako po si Danica, 25 anyos noon. Isang simpleng babae mula sa isang bayan sa Nueva Ecija. Pangalawa po ako sa 5 magkakapatid. Ang tatay ko ay dating jeepney driver at ang nanay ko naman ay mananahe. Simula pagkabata, alam ko nang hindi magiging sapat ang kita sa Pilipinas para maiahon ang pamilya ko sa kahirapan. Kaya pagkalipas ng kolehiyo, agad po akong nag-apply bilang OFW. Sa tulong ng isang agency sa Makati, nakuha ako bilang kasambahay sa isang pamilyang Arabo sa bansang Kuwait. November 2010 nang umalis ako ng Pilipinas. Hindi ako masyadong kinakabahan noon. Ang iniisip ko lang ay makakatulong ako sa pamilya. Bitbit ko ang mga dasal ng aking ina, ang sulat ng aking bunsong kapatid at ang munting rosaryo na isinabit sa backpack ko. At pagdating ko sa Kuwait, sinalubong po ako ng mainit na hangin at amoy na hindi ko maipaliwanag. Ang bahay na pagtatrabahuan ko ay nasa isang malawak na kalye at tahimik ang paligid. Ang pamilya po ay binubuo ng isang matandang lalaki na si Abdullah, ang asawa naman nitong si Madam Sara at ang 2 nilang anak na lalaki. Malaki po ang bahay nila, 3 palapag at may basement, may rooftop, pero walang masyadong tao sa loob maliban po sa akin at sa isang driver na Pakistani. Ako po ang tagalinis, tagalaba at tagaluto. Madalas ay tahimik lang ang bahay, pero ang pinakakakaiba ay ang istriktong bilin ni Madam Sara. Sabi po niya kasi sa akin, "Never go down to the basement. Do all cleaning upstairs. The basement is not for you." Yan po ang sinabi ni Madam. Akala ko noon, Sir Jay, ay baka may mahalagang gamit lang doon o baka may sikreto sila, kaya hindi ko na lang po pinansin. Lumipas ang mga linggo. Naging kampante na ako sa mga gawain ko. Sanay na akong gumising ng alas 5 ng umaga para magluto, maglinis at maglaba. Pero makalipas ang ilang linggo, napansin kong tuwing gabi ay tila may nadidinig akong mahinang kaluskos mula sa ilalim ng bahay. Parang may kaluskos ng kahoy. Parang may gumagalaw na mabigat. Naisip ko na baka daga lang o baka may hayop na nakapasok sa basement. Ngunit gabi-gabi itong nangyayari. Palakas ng palakas at parang may kumakaskas sa sahig. Isang madaling araw December 2010, habang nagwawalis po ako, Sir Jay, sa first floor, may nadinig akong mahihinang kalabog sa basement. Lumingon po ako kaagad. Nasa ilalim ng hagdan ng pinto ng basement. Nakasarado po ito. Ngunit may tumatagas na malamig na hangin mula sa ibaba. Napahinto ako sa walis. Ang balahibo ko sa batok biglang tumayo. Pinilit ko na lang bumalik sa kwarto ko at magdasal. At kinabukasan, tinanong ko ang driver, si Imran. Tahimik siya pero nagpakita siya ng senyas na parang, "Huwag kang makialam." Yun na po yung huling beses kong nagtanong. Pagsapit po ng January 2011, mas lumala ang mga nararamdaman kong hindi maipaliwanag. May mga gabi na may nadidinig akong tumatawag sa pangalan ko at sinasabing, "Danica." Bulong na halos parang hininga lang. Tinitignan ko kung gising pa ang mga amo ko pero sarado ang mga pinto nila. Wala namang ibang kasambahay dito. Hanggang sa isang gabi, habang naglalaba ako sa laundry area sa likod ng bahay, may napansin akong lalagyan ng kahon sa tabi ng pader. Malaking kahon, gawa sa metal. May lock pa ito.
Doon ko nadinig ang sunod-sunod na pagkatok 3 beses. Tumigil po ako sa paglalaba at tinignan ko ito. Wala namang gumagalaw pero pakiramdam ko may tao po sa loob. Hindi na ako makagalaw noon, Sir Jay. Nanatili akong nakatitig doon sa kahon habang binabaha ako ng malamig na pawis. Sa hindi po maipaliwanag na dahilan, parang may puwersang umaakit sa akin na buksan ko ito. Ngunit biglang sumigaw mula sa itaas si Madam Sara. Naputol ang hipnotismo at agad akong tumakbo papasok. Kinabukasan po ay dumating ang anak ni Abdullah mula sa ibang bansa. Pinatuloy siya sa may basement. Gabi na ang kanyang pagdating, mga bandang 2:00 ng madaling araw. Nadinig ko ang kanyang sigaw. Isang matinis at masakit sa pandinig na sigaw. Parang sinisidla ng matinding takot. At paglabas ko po ng kwarto, nakita ko po si Abdullah at si Madam na tumatakbo pababa ng hagdan. Sumilip po ako sa itaas at hindi nila ako nakita. Pero nakita ko ang dugo na dumadaloy ito mula sa hagdan doon sa may basement at napaurong ako. Tinakpan ko ang bibig ko at nagsimula akong manginig. Kinabukasan ay parang walang nangyari. Wala ding pulis at walang ambulansya at walang usapan. Tuloy lang ang normal na araw. Ngunit mula noon, Sir Jay, ay sinarhan na ang basement ng 3 lock. Sa mga sumunod na linggo, araw-araw na akong ginigising ng mga bangungot. At sa aking pong panaginip, may isang batang babae na nakatayo sa may bintana ng basement. Puti po ang kanyang suot at duguan ng muka at umiiyak ito habang itinuturo ang kahon. Sa panaginip ko, sinasabi niyang, "Tulong, tanggalin mo ako dito." Hanggang sa isang araw po ay hindi ko na kinaya. Habang nasa mosque po ang mag-asawa, bumaba ako ng basement, dala ang spare key na nakita ko sa drawer. Nakalak po ang pinto pero may mga gasgas sa kahoy. Parang sinubukang kalmutin. At pagkabukas ko, sumalubong ang amoy na nabubulok. Malamig at tahimik noon. At naroon ng metal na kahon. Ang parehong kahon na nadinig kong may kumakatok noon. Lumapit po ako at nanginginig ako. Nilakasan ko na lang ang loob ko at binuksan ko ang latch. Pero hindi ko maigalaw ang takip. Mabigat po ito at binuhos ko na din ang lahat ng lakas ko para maiangat ito. At pag-angat ko ng takip, bumungad po sa akin ng isang bangkay. Babae ito at bulati na ang iba at nangingitim at may rosaryong nakapalupot sa leeg niya. Nanginginig na ako sa nakita ko. Ngunit ang mas nakakatakot po, hindi pa siya gaanong bulok. Parang bago lang nakamamatay. Ngunit ayon sa balita, wala namang nawawalang babae sa lugar. Wala ding kaso o walang anunsyo. Walang galaw ang otoridad. Agad akong nagsumbong po sa Embahada ng Pilipinas. Tumakas po ako kinagabihan at bitbit ko ang aking passport at ilang damit. Pinaimbestigahan po ang kaso at ayon sa Embahada, wala silang sapat na ebidensya dahil ang katawan ay itinago ulit ng pamilya at hindi na po nahanap. Pinauwi po ako ng gobyerno sa Pilipinas noong Abril 2011 at mula noon, hindi ko na muling pinilit na makipagsapalaran sa ibang bansa. Ngayon po ay nasa Nueva Ecija pa rin ako. May maliit na tindahan sa harap ng bahay. Nagpatayo po ako ng sari-sari store gamit ang kaunting natipid ko mula sa ibang bansa. Ngunit hanggang ngayon po, sa tuwing sasapit ang 2:00 ng madaling araw, tila naririnig ko pa rin ang mga tunog. Doon po sa pader ng bahay namin. At minsan, sa panaginip ko, lumilitaw pa rin ang batang babae. Umiiyak siya at umiiling. Parang may mga kaluluwang hindi pa rin matahimik. Hindi ko po alam kung ilang Pilipino pa ang nakaranas ng ganoon sa ibang bansa. Pero sana sa kahit sa kwentong ito, may makarinig, may magising at may magtanong.
Kasi hindi lahat ng pinagdadaanan ng OFW ay nakikita sa social media. Hindi lahat ng kinikita na galing sa pawis. Ang iba po ay galing sa dugo, sa takot at sa mga bangungot na habang buhay na dadalhin. Ito ay kwento ni Maribel na isang domestic helper sa bansang Bahrain. Ano nga ba ang kanyang matutuklasan sa loob ng 709 na magbibigay sa kanya ng matinding kilabot? At narito ang kanyang kwento. Taong 2009 na mangyari po ang karanasang ito. Ako si Maribel, 27 taong gulang noon at isa akong single mother mula sa Cavite. Nagdesisyon akong mangibang bansa dahil sa hirap ng buhay sa Pilipinas. 3 taon na rin akong naglalabada sa mga kapitbahay pero kulang pa rin para sa gamot ng anak kong may hika. Kaya't kahit may kaba sa dibdib ko, tinanggap ko ang alok na trabaho bilang isang housekeeper sa isang kilalang hotel sa Manama, Bahrain. Agad po akong sumalang sa training sa agency. At makalipas nga po ang 2 buwan ay nakalipad na ako pa Bahrain. Noong una, Sir Jay, hindi ko ramdam ang hirap. Tahimik at disiplinado ang paligid at mababait ang mga katrabaho kong Pinay rin. 6 kami sa staff housing, tig-2 sa bawat kwarto. Ipinuwesto ako bilang tagalinis ng mga VIP room sa 7th floor. Eksklusibong palapag iyon para sa mga mayayamang bisita. Kadalasan ay mga negosyante o royal family mula sa ibang bansa. Laging mahigpit ang utos ng supervisor namin at sinasabi niya na linisin niyong mabuti ang room 709 na lagi dapat na malinis yan kahit walang guest. Yan ang bilin sa amin ng aming supervisor. Akala ko po dati ay may special na bisita noon pero 1 buwan na ang lumipas. Lagi kong nililinis ang kwartong iyon kahit walang naka-check-in. Tila hindi rin tinutulugan iyon pero may mga gamit na naroon. Tulad na lang ng mga kortinang bukas, baso sa mesa at minsan ay may basang tuwalya sa sahig. Wala namang room number 709 sa booking list. Pero itinalaga sa akin ang kwartong iyon kaya ginagawa ko na lang po ang trabaho ko ng tahimik. Noong 2nd linggo ko sa 709, may naramdaman na po akong kakaiba, Sir Jay. 6:00 yun ng umaga habang pinupunasan ko ang salamin sa banyo. May namataan akong anino sa gilid ng pinto. Maliwanag ang araw noon. Akala ko ay isa sa mga maintenance at tinawag ko. Hello, may tao po ba? Pero wala pong sumagot. Lumabas po ako ng banyo pero walang tao. Nakakandado din ang pintuan ng kwarto. Inilabutan ako pero pinilit kong ituloy ang trabaho. Hindi ko iyon isinumbong, baka sabihin pa nilang nag-iinarte ako. Makaraan lang ang ilang araw. Habang nagwawalis ako sa ilalim ng kama, may nadinig akong ungol. Mababa at parang nahihirapan. Bumuntong hininga pa ito. Akala ko'y mula sa kabilang kwarto lang. Pero nang tumigil ako sa pagwawalis, tumigil din ang tunog. Kaya naman kinabukasan, habang pinapalitan ko ang bedsheet, nakakita ako ng maitim na mantsa sa may kutsyon. Parang tuyong dugo. Tinakpan ko na lang at nagtuloy na lang ako sa susunod na kwarto. Nang ibinalita ko naman ito sa isa kong kasamahan na si Joy, napansin kong umiwas siya ng tingin sa akin at ang sabi pa niya, "Huwag mo nang masyadong pansinin yan. Bel, ginawa rin sa akin yan noon. Basta linisin mo lang tapos alis agad." Pero noong sumunod na linggo, Sir Jay, hindi ko na kayang manahimik pa. Linggo ng umaga iyon. Ako lang mag-isa sa 7th floor. Nagkataon namang nakalibang katrabaho ko. At habang nagpupunas ako ng mesa sa room 709,
Napatingin ako sa may salamin sa may bintana. Hindi ko alam kung paano ko ilalarawan ang nakita ko. Sa refleksyon, may babaeng nakatayo sa likod ko. Mahaba ang buhok, putlang-putla ang balat, nakaputi siya. At sa gulat ko ay napalingon ako, pero walang tao sa likod ko. At nang tumingin ako uli sa salamin, nandoon pa rin siya at hindi gumagalaw. Para po akong binuhusan ng malamig na tubig. Hindi na ako nakagalaw pa. Nakita ko sa salamin na unti-unti siyang ngumingiti. Hindi magandang ngiti iyon, kundi ngiting pilit at puno ng sakit. Lumabas po ako ng room 709 nang hindi na nagligpit. At kinabukasan ay kinausap ako ng supervisor ko. "Bel, bakit hindi mo tinapos ang trabaho mo kahapon?" Sumagot na lang ako at sinabi kong masama ang pakiramdam ko. Kaya naman napagalitan ako at binalaan na baka mapauwi daw ako. Ayoko pong mawala ng trabaho, Sir Jay, kaya pinilit kong bumalik sa 709 kinabukasan. Pero sa pagkakataong ito, nagdala na ako ng rosaryo. At habang nililinis ko ang banyo, paulit-ulit kong sinasambit sa isip ko ang dasal. Pero kahit dasal ay tila hindi sapat. Isang araw ay pinuntahan na ako ni Ate Joy sa kwarto. "Bel, matagal na yang room 709 na yan bago ka pa dumating. May nangyaring masama dyan." Lumabas sa kwento niya na ilang taon na ang nakalipas na may Pilipina din na housekeeper na na-assign sa kwartong iyon. Si Alona ang pangalan. Sabi nila na wala siya ng bigla. Isang umaga daw ay nakita na lang siyang duguan sa loob ng 709. Walang hininga at puro pasa ang katawan. Sabi din sa investigasyon, nagpakamatay daw ito. Pero sabi ng mga kasamahan niya, hindi siya nagpakamatay dahil masiyahin si Alona. Hindi raw siya aalis nang hindi nagpapaalam. At matapos nga ang insidenteng iyon, ipinasara ang kwarto ilang buwan. Pero hindi nagtagal, binuksan ulit ng management at ginawa itong VIP room. Wala din sa official record ang kwento pero laganap sa staff ang bulungan. Mula noon, lahat ng naka-assign sa 709 ay may sinasabi, may naridinig na iyak, may nakikitang babae sa salamin at minsan may bumubulong habang natutulog sila sa staff room. Dumating po ang gabi Desyembre 2009. Ako po ang naka-assign para sa overnight shift. May biglang VIP sa guest na darating daw. Linisin daw agad ang room 709. Sabi yun ng manager ko. Kinabahan po ako, Sir Jay, pero wala po akong magawa. Naisip kong baka ako maganda ang trabaho ko, madadagdagan ng kontrata ko dito. At pagsapit po ng alas 12 ng gabi, nasa loob na ako ng room 709. Tahimik po ang buong floor. At habang inaayos ko ang unan, may naramdaman akong malamig sa bato ko. At napalingon ako pero walang tao. Pero nang sandaling lumingon ako uli sa salamin, naroon na naman siya. Hindi na siya nakangiti. Ngayon po ay umiiyak siya. At habang umiiyak, tila nanlilimos ito. Napansin ko ang leeg niya na may itim na marka. Punit ang damit sa may balikat. Dali-dali po akong tumakbo palabas. Pero hindi po bumukas ang pintuan, kaya po nagpanik na ako. Tumatalo na po ang dibdib ko dahil mula sa salamin, nakita ko siyang lumapit at hindi siya naglalakad, para siyang lumulutang. Nagtago na ako sa likod ng kama at nanginginig na ako. Paulit-ulit akong nagsusumamo sa Diyos. Nagising na lang ako sa infirmary at ayon sa mga nurse, nawalan daw ako ng malay. May nakakita daw sa akin na nangingisay sa hallway. Ang supervisor na rin mismo ang nagdesisyong ilipat ako sa ibang floor. Simula po noon, Sir Jay, hindi na ako muling pinapunta sa 7th floor.
Ilang buwan pa ang lumipas at natapos na rin ang kontrata ko. Umuwi ako ng Pilipinas nang buo pa rin ang loob, pero dala ko pa rin ang takot. Hindi sa multo kundi sa katotohanan kahit saan ay may kaluluwang hindi matahimik at naghihintay ng hustisya. Maayos na din po ang lagay ng anak ko. Nagtayo po ako ng munting negosyo, pero tuwing sasapit ang Disyembre, bigla akong nilalamig. Minsan nananaginip ako na may babaeng nakatayo sa bintana ng kwarto. Putlang-putla ito, nakaputi at umiiyak. Hindi ko alam kung dala lang ba ng trauma o totoong sumunod siya sa akin. Pero isang gabi, tinanong ko ang sarili ko, baka kaya siya nagpapakita ay dahil gusto niya na may makarinig ng kanyang istorya. At ngayon, habang isinusulat ko ito, naway matahimik na rin si Alona, ang Pilipinang hindi na nakauwi sa kanyang pamilya. Istorya Tagalog Horror Stories.